problema? Buntis si Maya! Sorry po. Nagtiwala ako sa'yo. Kung ano-ano na ang racket ang pinasok ko para lang mabayaran ko yung tuition mo. Napapagod din naman ako Binigay ko na sa inyo ang lahat. Ano pang gusto nyo? Ang hirap kasi sa'yo, palagi na lang sila inuuna mo. Paano naman yung sarili mo? Tayo, kung pamipinayin kita kung pamilya mo ako. James, huwag ka nang sumabay, please. Ang dami ko ng problema, huwag mo nang sabayan pa. Joyce, that's exactly my point. I want you out of this mess! Kung ayaw mo magpakasal sa akin, bahala ka. Kalimutan mo na may nobyo ka. Sino mo itong pinasok mo? Pati kami nadamay sa galit ni Joyce. Kasalanan mo to eh. Tumigil ka, Andre! Walang mangyayari sa akin dito kung pare-pareho tayong mag-aaway-away. Eh, paano tong anak nyo eh? Kay bata-bata pa, nagpadisgrasya na. Sinabi ng tigil na eh! Pare-pareho lang naman kayo may pinasok na gulo dito magkapatid, di ba? Tulad ng sinabi ko sa'yo noon na andyan ka sa sitwasyon na yan. Wala ka nang magagawa. Si Maya buntis. At ang kapatid mo, matatanggap din niya yan. Mapapatawa din niya, si Maya. Wala na siyang choice. Pero Nay, paano po kung galit talaga siya? Nagpapalipas lang ang ate mo ng sama ng loob. Eh, paano po kung hindi na siya bumalik dahil sa sobrang sama ng loob niya? Paano kung iwan niya tayo? Anak, hindi niya pwedeng gawin yon. Tsaka hindi niya pwedeng talikuran ng mga obligasyon niya. Dahil pag ginawa niya yan, ako mismo ang tatakwil sa kanya. Ang bihira naman po kayo. Si Ate Joyce naman po ang pinakamabait eh. At saka siya po ang pinakamasipag. Tinatakwil niyo ba po siya? Nandyan ka ba talaga? Kung nakikinig ka, bakit ganito ang buhay na binigay niyo sa akin? Bakit parang lagi mo na lang akong pinaparusahan? Ginagawa ko naman po ang lahat ng kaya ko para sa pamilya ko. Pero bakit wala man lang pong bumabalik na mabuti? Puro na lang problema. Puro na lang pagsubok. Kailan po ba matatapos to? Tama na po, Lord. Kasi hindi ko na alam kung saan po ako kukuha ng lakas. Tulungan mo naman ako. Pagod na po talaga ako. Yung manika. Hello po! Andre, ano yan? Saan galing yan? So, ikaw pala yung kumakausap sa akin lagi-lagi? Buhay ka? Opo, nabubuhay po ako. Madika po ako na nagsasalita. Pero... Hep, hep, hep! Alam ko po ang sasabihin niyo sa akin. Bakit po ako nabubuhay? Kasi espesyal po ako, katulad ni Ate Joyce. Madam! Ang bag mo! Bigyan mo! At saka, inuuna niya po kayo bago po siya. Hindi niyo ba po yun alam? Maawa po kayo. Kailangan ko tong perang to. Marami po kaming problema sa bahay. Kaya sana po, huwag na po kayo makukulit at saka bad sa kanya. Maswerte ka po kayo eh, kasi hindi niya po kayo iniiwan. Hihintayin niyo po ba na mawala po si Ate Joyce bago po kayo kumilos lahat? Tapos na po ang speech ko. Pwede na po kayo magsalita. Isang manika nagsasalita? Oh, guni-guni ko lang. Teka, nababaliw ata ako, anak. Sa dami na nangyayari sa atin dito. Nay, hindi ka nababaliw. Narinig ko yan. Totoo nga siya. Ang haba-haba na po ng sinabi ko. Hindi pa po kayo naniniwala. Over. Totoo nagsasalita yung manika. Dali kaya natin to sa perya. Pwede natin pagkakitaan to eh. Tiba-tiba tayo dyan. Narinig ko po yun. May magic po ako. Kapag dinala niyo po ako sa perya, puputulan po kita ng kamay. Gusto mo po yun? Ay, hindi. Nagbibiro na yung asawa ko. Ikaw naman kasi. Bakit mo sinabing dadalhin mo siya sa perya? Sorry po. Ang dali lang naman pala takutin tong mga to. Hello?
Opo, si Maya po to. Ano? Sige po, punta na kami dyan. Sino yun? Si ate nasa ospital. Ano? Ano nangyari sa kanya? Nasaksak daw siya. Tara po, pupunta na tayo ngayon. Halika na! Sama po ako. Gusto ko po makita si Ate Joyce. Sino ang pamilya ni Joyce Robles? Kami po, Doc. Kumusta na po ang anak ko? I'm sorry to say this, pero delikado ang pasyente. Dahil kasi sa nakuha niyang saksak, nagtamo siya ng complication sa left lung at pumasok yan sa left ventricle ng kanyang puso. Naoperahan ho siya, pero hindi pa ho siya nagigising. Comatose ho ang pasyente. I'm very sorry. Excuse me. Anak, nandito na si nanay. Gumising ka na. Alam ko naririnig mo ko, anak. Bumalik ka na. Sabi mo ayaw mo kami mag-alala. Ginagawa mo lahat para hindi kami mamumblema. Anak, patunayan mo sa amin. Gumising ka na, anak. Please. Ate Joyce, gumising ka na. Ate Joyce. Ate Joyce, please, gumising ka na. Gusto mo ba doon ka na lang matulog sa kwarto ko? Hindi po. Dito lang po ako sa kwarto ni Ate Joyce. Para pag uwi niya, makikita niya po ako agad. Ate Maya, kailan po siya uuwi? Hindi ko nga rin alam, Jillian. Pero huwag kang mag-alala. Lagi naman natin siyang dadalawin. Sige ha, lalabas muna ako. Sige po. Tikitok, paano ko matutulungan ngayon si Ate Joyce? Dapat pala, sinunod ko siya para hindi na na-disgrasya. Jillian, baka naman yun talagang nararapat na mangyari. Tik-tak. Ang ma-hospital po si Ate Joyce, katulad ni Dali. Hindi po pwede pong mangyari sa kanya to. Dapat, hindi masasamang bagay ang mangyari sa kanya. Dapat, magaganda bagay po na mangyari sa kanya. Jillian, pag tao ka na, hindi lahat na mangyayari sa'yo ay magaganda. Marami ring mangyayaring pangit o hindi ka nais-nais. Dahil doon matututo ang mga tao at ibang nakapaligid sa kanya. Malay mo, baka dahil sa nangyari sa Ate Joyce mo, mamulat na ang pamilya niya. Baka yun lang ang paraan para magbago sila. Sa palagay niyo po, magbabago na sila? Sana nga, Jillian. Tingnan na lang natin. Tik-tak! Hindi mo ba naiintindihan? Tinatago ko ang perang yung pang-emergency. Tapos ano, ginastos mo lang sa inuman? Ang aga namang inuman yan, Andre. Tumimik ka na nga. Babayaran naman kita pag nagkatrabaho ako. At kailan pa, ha? Kay lalaki mong tao? Dapat nga ikaw ang bumubuhay sa akin, pero ano, ako ang nagbibigay ng pera sa'yo. Sige, subukan mo! Kapal na mukha mo. Kuya, try mo kaya maghanap ng trabaho. Alam mo naman nasa ospital si ate. Lakas naman ang loob mong pangaralan, no? Tinan mo nga yung sarili mo. Sino sa tingin mo sasagot sa panganganak mo? Hoy, pareho lang tayo nakasandal kay Joyce. Hindi, kuya. Hindi ko to inaasa kay ate. Nahihiya na nga ako eh. Kaya magsisikap ako para sa anak ko. Kaya nga ako aalis ngayon eh. Dahil maghahanap ako ng mapapasukan. Sana ikaw din. Dahil sobra na ang ginagawa natin kay Ate Joyce. Panahon na para tulungan natin siya. O ayan ha, tulong ko yan kay Joyce. Pasalamat ka at nababaitan ako dyan sa anak mo. Kung ikaw lang, hindi kita pahihiramin. Salamat po, Aling Hele. Malaki pong tulong to sa anak ko. O siya. Unahin niya yung gastusin sa ospital ni Joyce.
Saka nyo na ako bayaran sa upan nyo, ha? Apo. Pag nakaluwag na kayo. Sige po. Salamat po. Okay. O, nasa ako, ha? Sige po. Mare, mukhang nakakolekta ka na. Kailangan to sa ospital ng anak ko. Marami kasi ang babayaran namin doon eh. Meron ka ba ipapautang sa akin? Ay naku, wala ko ipapautang sa'yo. Pero kung ako sa'yo, pumunta ka sa bahay. Maglaro ka muna. Mali mo, manalo ka, di mabilis lumago yung pera mo. Di pambayad ka na sa ospital. Nako, ayoko na nun. Doon nga nagalit yung anak ko eh. At saka ayoko na yung ganyang klaseng bisyo. Makakasira lang sa pamilya ko yon. Tapos nangaral ka pa. Di huwag ka maglaro kung ayaw mo. Ilang araw ng pababa ang blood pressure niya. Tatapatin na kita, Mrs. Malaki ang posibilidad na hindi na siya magigising. Sinasabi niyo po ba na iiwan na ako ng anak ko, Dok? Daanin pa ho natin ito sa dasal, Mrs. Pero kasabay ng dasal, sana ihanda niyo na rin ang sarili niyo sa anumang pwedeng mangyari. Okay? Tignan mo to. Graduation ngayon ng elementary ako. Si ate pa nga yung nagkabit sa akin ng ribbon. Ako din nga eh. Itong ribbon ko si ate rin naglagay nito. Mamuhu pa rin yun, ha? Si ate pala gumawa niyan. Opo, hindi ko po ito huhubarin kahit kailan. Kahit di niyo po sinabi. Oh, tingnan mo tong katabi ko. Pinarayan ako niyan. Tapos sinubong ko kaagad kay ate. Alam mo, never na akong inapi niyan. Dahil laway pala ti ate. Bakit ka po malungkot? Huwag ka na po malungkot. Gagaling naman po si Ate Joyce. Sana nga, Julia. Pero sabi ng doktor, posible daw na hindi na siya magising. Natatakot ako, baka mawala na siya sa akin. Joyce. Sorry. Pasensya ka na kung yung mga panahon kailangan mo ako. Imbis na makatulong ako, nakagulo pa ako sa isip mo. Sabi mo nga dati, ako laging nagpapasaya sa'yo. Pero hindi ko nagawa yun. I'm really sorry if I failed you the last time. Joyce, huwag mo naman akong iwan, no? Di ba madami pa tayong plano? Pagka-graduate ni Maya, magpapakasal tayo. Mag-abroad. Magkakaanak pa tayo. Kita mo nga si inay mo, gusto na magkaanak. Hindi naman pwede kay Maya lang siyang yapo, di ba? Dapat sa atin din. Joyce, please. Mahal na mahal kita. Huwag ka naman mawawa. Please, lumaban ka. Para sa atin. Sa amin. Hintayin ka namin. Hintayin ka namin, Joyce.
ka na talagang nagiging tao, Jillian. Tik-tak. Tulad nila, ngumingiti ka na rin at lumuluha. Pero bakit ka nga ba umiiyak? Tik-tak. Naaawa kasi ako sa kanya, Tikitok. Katapos lahat ng ginawa niya, ito pa ang nangyari sa kanya. Kung sana, matutulungan ko siya. Kaya ko siyang papagalingin at saka gisingin. Meron kang isang pwedeng gawin. Tik-tak. Pwede mong gamitin ang magic flower at mag-wish dito. Tik-tak. Ang magic flower ko? E paano kung may wish sila yun na Lynette at saka si Tatay Nelson? Kapag ginamit ko to, hindi ko na to magagamit ulit. Nasa iyo ang desisyon, Jillian. Tik-tak. Ikaw ang bahala kung gagamitin mo yan ngayon para iligtas si Joyce o itatabi mo na lang para sa sarili mo. Anong pipiliin mo? Tik-tak. Nay, natanggap po akong sales lady sa mall. Sa BNS po, makikiusap po ako ng advance para makadagdag pa dito sa ospital. Nay, ako naman rumaraket na ako sa pagiging referee sa basketball ng mga bata. Pagtsatsagaan ko muna habang di pa ako nakakahanap ng mas maayos na trabaho. Nako, kung gising lang si Joyce, matutuwa ito. Nay, huwag niyo po sanang mamasamain pero Maya, itabi mo muna yan para sa panganganak mo. Tsaka kuya, alam kong kailangan niyan mag-asawa. Ako na po muna ang bahala sa gastos. May pera pa naman po akong natitira. Maraming salamat, James. Sa kabila ng lahat, mabait ka pa rin sa amin. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Kaya lahat ng taong mahalaga sa kanya, mahalaga rin po sa akin. Diyos ko! Joyce! Ate? Joyce! Joyce! Nurse! Joyce! Doc! Doc! Excuse me, please! Please! Dr. Stark! If you want, please. Clear, clear. Clear, clear. Isa lang ang pwede kong i-wish dito, Tikitok. Sana magkaayos na sila ni Lynette, tsaka si Tatay Nelson. Tsaka sana bumaba na si Dali sa langit. Parang marami akong pwedeng i-wish dito, Tikitok. Parang ayoko muna pakawala ng magic flower ko, Tikitok. Tulad ng sabi ko sa'yo kanina, nasa iyo ang desisyon. Tik-tak. Kaya lang, pinabayaan ko si Ate Joyce. Baka mapahamak siya. Note time of death, 8:45. I'm sorry. We did our best. She's gone. Parang hindi ko kaya siyang pabayaan, Tikitok. Alam mo naman kung anong kailangan mong gawin, Jillian. Tik-tak. Magic flower, alam ko na ang isang wish ko. Pagalingin mo si Ate Joyce.
Joyce? Doc? Excuse me. This is unbelievable. She's okay. She is okay. Her vitals are stabilizing. Excuse me. Anak, sarima na ito. Salamat at bumalik ka, anak mo. Nay, O bakit ka umiiyak? Hindi ka ba natutuwa sa ginawa mo, Jillian? Natutuwa po ako para kay Ate Joyce. Kasi alam ko na magiging okay na siya. Nanihinayang ako sa magic flower ko. Kasi wala na akong mamimisyan. Huwag kang manghinayang, Jillian. Tik-tak! Dahil may natutunan kang bago ngayon. Ano yun? Ang pagsasakripisyo. Tulad ng laging ginagawa ni Joyce sa pamilya niya. Ngayon, naranasan mo na rin magbigay ng parte ng sarili mo para sa ibang tao. Nagparaya ka para makatulong sa iba. Tik-tak! Ngayon, tapos na ang mission ko kay Ate Joyce. Tingnan mo ang daliri mo. Pati ang kulay mo, nag-iba. Tik-tak! Patawarin mo ko, anak, sa mga pagkukulang ko, ha? Babawi si nanay. Joyce, patawarin mo rin ako, ha? Huwag kang mag-alala. Magbabago. Tutusin nga, nakahanap na ako ng trabaho kahit itanong mo pa sa kanila. ako rin ate. Alam mo bang may trabaho na rin ako? Kaya ipagpapatuloy ko yung pag-aaral ko kahit buntis ako. Nag-graduate ako. Promise, hindi kita bibiguin. Salamat, Kuya. Salamat, Maya. Joyce. Sorry rin, Joyce, ha. Hayaan mo, hindi na ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Salamat, James. Salamat. Hindi. Aalis ka, anak. Mag-a-abroad kayo. Diba? Yan naman ang gusto ninyo, mag-abroad. Sasama ka kay James at papayo ko magpakasal kayo. Maraming salamat, Nay. Ano ba talaga nangyari? Na-hold up lang ako, ang dami nang nagbago. Anak, muntik ka nang mawala sa amin. Tama si Jillian. Kung hindi, dapat maghintay kami na mawala ka. Bago pa kami magpagbago. Si Jillian? Nakausap mo siya? Oo, ate. Alam mo bang sinermonan pa kami nung manika mo yun? Manika? Mahabang kwento, kuya. Pero alam mo ba, dahil kay Jillian, namulat yung mga mata namin sa pagkukulang at pagkakamali namin kay Ate Joyce. Kung ganun, malaki pala ang utang na loob ko kay Jillian. Kaya Joyce, dapat magpagaling ka. Baka makauwi ka na agad kasi araw-araw kang hinahanap at hinihintay ni Jillian. Gusto ka niya makita. Bakit nasa akin to? Sino nagbigay sa akin nito? Paano napunta to sa akin? Ano tong lumalabas na pula sa dakili ko? Ito ba ang dating lumalabas sa ilong ni Dali? Yan na ang sagot sa tanong mo kanina, Jillian. Tik-tak! Nagawa mo na ang misyon mo kay Joyce. Kaya bilang ganti, nagkaroon ka na ng dugo. Tik-tak! Dugo? Ang dugo ay simbolo ng buhay. Siguro, yan ang ibinigay sa'yo dahil buhay din naman ang ibinigay mo kay Joyce. Tik-tak!
Nadagdagan ka na naman ng isang aspeto ng pagiging tao, Jillian. Konti na lang. Magiging totoong bata ka na rin. Tik-tak! Wow! May dugo na ako. Mukhang tinatawag ka na ng bagong misyon mo, Jillian. Ano? Halika na? Tik-tak! Babay Ate Maya. Babay Kuya Andre. At saka babay Nane Elma. At saka babay Ate Joyce. Namimiss ko kayo, hindi ko kayo makakalimutan. Parang may shooting. Hindi na ata shooting ito. Totoo na ito. Sino kaya siya? Siya bang susunod na misyon ko? Nakausap ko si kumpare, munti ka na namang madisgrasya. Paano kung may mangyari sa'yong masama? Ang bata-bata pa ng anak natin, Danny. Bagay, pasensya ka na ha. Ngayon lang ako nakauwi. Palagi naman po kayo ganyan eh. Pangako ng pangako. Kawawa naman yung mamang pulis na yun, no? Kahit hero siya, hindi para sa pamilya niya. Huwag ka na naman magtampo sa tatay. Ayoko na maging pabigat sa inyo, kaya aalis na lang ako. Iglesia, anak natin. Ano?